Mga ka-vloggers, ano po ba ang mangyayari habang kinakargahan yung sasakyan ninyo ng refrigerant? Nabuksan din yung high side, yung pulang gauge. Ano po ang mangyayari? Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, comment po ulit. Meron kasi tayong isang ka-vlogger na mayroon siyang isang comment na gaya ng dati, humihingi siya ng advice, no? So, babasahin ko po mga ka-vloggers at tulungan nyo akong magbasa na rin, ha? So, ito po. Ang ka-vlogger natin ay nag-comment dito sa paano maiiwasan ang pag-high pressure. Ayan. Ayan po, no? So, ang pangalan po ni Sir ay Haki. Ito po ang tanong ni Sir. Boss, basahin niyo po, paano po pag nagkamali na buksan ang high pressure side? Ayan, at nakargahan ng preon habang sa nagkakarga. Ibig sabihin siguro nagkakarga, nakabukas ang blue, so galing sa tangke, papasok. Pero nabuksan din yung pula. Hindi ko ma-gets yun, Nagkakarga, siyempre pumapasok yung galing sa tangke, papasok sa sasakyan niya. Ngayon, nabuksan naman yung pula, yung laman na nasa loob na, ibinabalik naman, tinutulak pabalik sa tangke. Delikado po yun mga ka-vloggers, Wag na wag nyo pong gagawin yun at sana ay maiiwasan ninyong gawin. Ipermi po ninyo na sarado yun mga ka-vloggers. Kasi delikado po. Yung laman, high pressure. Paano kung halimbawa nasa 300 PSI na pataas? Ipinasok nyo pabalik sa tangke. Yung tangke halimbawa, marami na rin laman yun. Mas mataas ang pressure nun, papasok siya talaga sa tangke. Dahil yung tangke, nasa 80, 90, 100, depende sa panahon. Talagang papasok po. Pwede pang sumabog yung tangke. Napakadelikado mga ka-vloggers. Kaya nga madalas na may mga sinasabi dyan, gawaing professional lang, yung mga pagkakargang ganyan, no? So, ito, basahin natin, tapusin natin. Na-experience ko po na nag-stack up, yung compressor. Tapos, nung nag-drain, saka uli gumana, ano po kaya possible effect? Hindi ko alam kung si Sir nagkakarga. Boss, paano po pag nagkamaling nabuksan ng high pressure side at nakarga ng preon habang sa nagkakarga? Na-experience ko po na nag-stack yung compressor tapos nung nag-drain saka ulit gumana, ano po kaya possible effect? Inulit ko lang mga ka-vloggers, pwede talaga mag-stack kasi baka kakaunti na lang yung oil na nando sa compressor, ibinuga pa papunta sa tangke. So yung tangke ninyo na-contaminate nung galing dito sa sasakyan. Pumasok doon yun. Delikado talaga mga ka-vloggers, So, hindi ko maano masyado na nangyari yung ganun. Pero sana wag na mauulit dahil pwede po kayong masabugan. Tapos yung laman ng compressor, talagang itatapon niya papunta dito sa tangke ninyo. So, yung laman ng tangke ninyo, nandun ngayon yung galing sa compressor niya. Sana malinis na lang yun dahil na-contaminate na rin, humalo na dun. At delikado pa yung kung maraming laman yung puno, pwede sumabog. Delikado talaga mga ka-vloggers, lalo kung medyo matagal-tagal yung nabuksan. So, delikado. So, ito, may sagot po ko dyan mga ka-vloggers Ito basahin po ninyo. Nung nabuksan po nila, kasi mga ka-vloggers, hindi ko naman alam kung sila yung gumagawa, kung si Sir Haki or may gumagawang iba.
So, ito ang sagot ko. Nung nabuksan po nila ang high side, mula sa compressor, binuga po, papunta sa tank ang refrigerant na laman ng system. Kasama na din ang oil ng compressor. Kaya nag-stock up po siya dahil halos naubusan siya ng oil. Talaga mag-i-stock up siya dahil kung wala na lang isas, natapon pa, no? Maaaring nung nag-drain sila, o dinrain daw, nag-add sila ng oil sa compressor, kaya umikot ulit. Yan ang sagot ko. So, may mga kaso, nga kung talagang pa-drain na yon, mag-i-stock up, talagang hindi nagagana uli. Swerte nga, yung Kaiser, yung sinasabi niyang pangyayari, gumana pa ulit yung compressor. No? Wag lang sanang nagbuga siya ng rebaba, at pumasok din doon sa tangke niya, kasama ng oil nun. Ngayon, yung tangke ni Sir, naging marumi na rin. So, sana hindi na lang ganun. Pero masama po yung mag-iingat po tayo. Huwag na sana mauulit-ulit yung mga ganong pangyayari, Sir. Kasi delikado. Pwede po kayong masabugan ng tangke. Lalo kung marami siyang laman. Or halimbawa, ang ginagawa ninyo, dual aircon. Marami na rin naikarga, doon nabuksan yun. So, ang taas ng pressure, ang daming laman ng sasakyan, papasok ngayon dito sa ano nyo, hindi na yun ang pressure na gaya ng dati. Halimbawa, mula sa tangkira naman na yun, galing yun, pero pinump na po yun, kumbaga kinompress na, mataas na yung pressure nun. Kung dati 100 lang, naging 300 mahigit na, iba na yung pressure na papasok sa tangke ninyo, kaya delikado po yun. Yun ang pinapalamig nga ng condenser, pinapababa yung pressure na yun. So, mag-iingat na lang po tayo na sana wag na mauulit yung mga ganun. Kaya, napakagandang vlog nito para sa kaalaman ng lahat. Lalo na sa mga nagdi-DIY dyan, subscriber natin. Mag-iingat po kayo. Sisiguruhin ninyo laging yung blue hose na nakakabit sa blue gauge, nakakabit lang doon sa low side, sa suction, yung malaking tubo. Ngayon, yung isa, ingatan ninyo, walang gagalaw nun. Kung kayo nagkakarga, huwag yung kung sino-sino dahil napakadelikado. Gawaing professional nga lang talaga. At magiging professional din kayo, basta maiwasan lang po yung mga ganong pangyayari. So, sana mga ka-vloggers, may natutunan na naman kayo dito sa simpleng vlog natin na to. Ano pa po bang sasabihin ko mga ka-vloggers? Eto na naman po, ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po. Ingat po kayo.